Naka-open na yan. Pick some patty straw mushroom. Ayan, yun. Ayan po. So, harvest na naman ako. So, dito tayo sa kapit. Clean the mushroom. I took the button stage and open cap vulva. Freshly picked mushroom. Washed and shred. Cut spring onion. Mix. Break an egg. Mix and cook. All onion. Put the mixture. Ready to serve. Separate dish. Add tomato. Put in the pan. Let it cook. Let's eat. That's what I cooked from the vulva that I planted. If you want to grow this kind of mushroom, watch the full video. Halika, magtanim tayo ng kabuting saging o paddy rice straw mushroom po. Easy lang po to. Kaya halikang matuto. Sige, simulan natin. Kita nyo po ay pinapakuluan ko po ang dayami. At ito po ay tinali. Binabad ko po ito ng 2 gabi sa lime po, apog. Yan po, inugasan at pinapakuluan. Yung tubig na pinapakulo ay pure na tubig lang po. Yan lang po, tapos patiktikan at pwedeng mga pinabad po to ng 2 gabi sa lime bago po pinakuluan. Yan po, pinatiktikan ko na po. Tapos taniman na. Pinakamadali lang po itong procedure kung namadali ka kaysa yung magbabad ka pa ng ilang araw or mag-compost. Ganito po ang moisture content na pwede na po siyang taniman. Ayan. Hindi siya basang-basa. Pinatiktikan ko lang po ito ng kalahating araw. Yung iba magdamag, kinabukasan na nila taniman. Pero sa akin ay as long as cold na siya, pwede na po. Mas handy po kapag itali po. Yan, ipatindig lang. Madali lang po pag nakatali ang dayami. Kesa yung hindi nakatali. So, start na po tayo sa binhi muna. Ayan po, ito na po ang spoon na order ko. May nakahanda ng darak. Itong binhi po ay haluan po ng kunting darak at saka harina po bago itanim. Magsisilbing pagkain po ng mushroom natin ang darak at saka harina at nagbibigay ito ng added nutrient po sa spoon natin. Itong spoon natin ay ano na po yan,
full of nutrients na po. Pero dagdagan pa natin para mas okay po ang magiging bunga ng kabuting saging natin. Ang darak po o rice bran, kalahating kilo lang po ang nilagay ko. Tapos ang flour po ay 1/4 na kilo. Pwedeng iba't ibang klaseng harina po. Pwedeng rice flour. Kung may rice flour, mas okay po siya. Rich and po siya, nutrient din. So, i-mix lang yan. Ang importante, pag walang po, pwede naman ding hindi nalagyan ng harina at saka rice bran ang binhi o yung spoon. Pero sa akin, gusto ko po siyang lagyan. Ang substrate niya ay mid-ribs ng tobacco at saka sawdust sa spoon po na na-order ko. So ayan, mag-start na tayo. Dapat may 2 kahoy na nakatukod para yan hindi po siya mag-slide o masira pong bed. Yung magiging planting bed natin. So lagyan ng asin. Magbudbud ng asin. Nilalagyan ko po, ang purpose ng asin ay para yung mga insekto at saka yung langgam ay hindi pupunta sa planting bed po. Tapos yan po, ikamada na po ang mga dayami. Yan. Tsaka tamnan na. Pagtatanim po ay nilalagyan ko po ito ng Madre de Cacao. Ito pong dahon na ito ay dahon po ng Madre de Cacao. Dahil po kailangan po niya ng init lalo na ngayon. Palaging umuulan. Kailangan po ng natin, yung spoon natin na magiging mabigay natin ang kailangan niyang init para po siya ay mag-colonize po. So, yung kakalat po, ibig kong sabihin kakalat po ang amag na magiging pinheads in the days. Yan lang po, lagyan ng layer by layer ay mga isang dangkal bago lagyan ulit ng another layer. Kada layer ay nilagyan ko po sa rate o pagpatubuan. Kunti lang kasi ang dayami ko kaya ito ay hindi to aabot ng 5 layers o higit pa. Ang kaganda nito ay hindi ka na kailangang mag-compost ng maraming araw. Mga 2 gabi lang to binabad at saka after 2 days lang po pwede nang magtanim. Ay nataniman ko na. Hindi na siya kailangan na i-compost pa. Kung may drum kayo, lutuin nyo doon sa drum. Sa akin, kunti lang kasi kaya doon sa kawali ko, malaking kawali niluto at saka isang kaldero. Pinagsabay ko sila. Tapos, nagkasya naman doon sa kaldero kasi malaki at saka yung sa kawali. Pero kung gusto nyong isahan lang, ay doon kayo sa drum. Kung may drum kayo, doon nyo lulutuin. O pakuluan lang naman siya. Tapos matanim lahat ng spoon. Tabunan po ng dayami sa taas. Tapos guntingin po. Ikat po ang dayami. Sa gilid dapat straight para kung mag-harvest time na ay makikita natin ang mga yung mga mushroom. Samantalang pag niluto mo o pinakuluan mo, hindi siya makatubo. Ang makatubo lang itong kabuti. So wala nang wala nang kaagaw ng nutrients si kabuting saging, di ba? Ko po, i-cover ng planting bed. Hindi kayong bumili nung malaking pang trash bag na XXL ang laki.
Nagbili din ako last. Yung ibang ginagamit ko, iyon po. Gupitin yun lang din po at yan. Ganyan lang, tapos lagyan ng bato. Siguraduhin kung hindi siya nakasingaw o walang singawan para yung pag-incubate nyo ay successful. At tabunan lang ng ganito po, mga yung dahon ng nyog, or kung may saging kayo, dahon ng saging. Kahit ano, basta matabunan lang po siya. Kailangan dark po siya. Hindi siya makita ng liwanag pag incubation period. Ito po, after 4 days ay pinasingawan ko na at i-cold shock ko to sa pamagitan ng pag-spray o diligan ko. Pero ang pagdilig ko ay sa pamagitan ng pag-spray lang. Yan. Pasingawan lang ng 10 minutes. Sa akin, 10 minutes lang. Hindi naman kailangan na matagal. Hindi na makakaila, may mga sapot na po. Pwede na po yung cold shock po. Pinang spray ko ay hugas bigas pa din. Rich in nitrogen kasi ang hugas bigas, kaya yan ang napili kong pandilig. Which is ang nitrogen ay nakakatulong sa pagpatubo ng kabuti natin. Kita nyo, wala kayong makita ang inky cap o yung coprinus na tumubo. Wala ni isa. Kundi yung mga amag lang na ang kakapal. Ang pinaka-purpose ko sa video ito ay mas maganda pag ilaga po ang substrate kaysa i-compost. Kasi pag i-compost po, may tutubong inky cap. Edible din yun, pero ano po siya, kaagaw ng kabuting saging natin sa mga nutrients. Ayan po, pagtapos na siyang isprayan, hayaan ng mga 10 minutes hanggang 10 minutes po na pasingawan bago po ito takpan ulit. Ito pong tinaniman ko ay nasa ilalim ng malaking punong santol. Akmang-akma po sa pagtatanim ng kabuting saging. Yan, tapos ng diligan, after 10 minutes ay sarado ko na po. Yan. Mag-iwan lang ako ng hingahan. O ito po, maliit lang na hindi siya totally close. Hindi ko nilagyan ng bato. Yan, nakikita ko naman. Dayami! Ito si Dayami! Ang kwento niyan, tinawag ako ng bata. Ito pamangkin ko, sabi, Mami, tingnan mo. Siya ang una nakita na may namunga na po ang tinanim natin kabuting saging. After 7 days po. Hindi ko na ipakita ang pag-harvest nito. So, ito na po ang first plus na harvest natin. So, bye for now. Thanks for watching.